Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong naratibo dito ng isang vlogger sa labas ng bansa, isang Amerikano, kung saan nagsasabi na ang dahilan ng pagkapit talaga ng China at ang hindi pagtigil nito sa pambubuli sa WPS at ang hindi pagtigil sa pagclaim ng teritoryo ng Pilipinas ng economic zone ay dahil sa isang ambisyon nito na astronomical ang laki ng ambisyon na makuha itong teritoryo ng Pilipinas dahil nakasalalay diyan ang kanilang future, hindi lang future, ang kanilang geopolitical ambition at hindi lang yan, nakasalalay din diyan ang kasunod na henerasyon kung saan diyan kukuha ng napakalaking kayamanan na makukuha. In terms of economy ay magbigay ng napakalaking ekonomiya ang WPS para sa China in the future. Kaya ito ang ating kaibigang Documentary Expo. Ito ang may-ari ng video na ito. At ito ang video courtesy sa atin ng channel na Documentary Expo, atin na panoorin. They say in geopolitics, there are no permanent friends or enemies, only permanent interests. And when it comes to China and the Philippines, this rule couldn't be more true. Because right now, Beijing is playing a game it cannot afford to lose. A game where the stakes are not just high, they're astronomical. And losing the Philippines would not just be an embarrassment for China, it would be a strategic disaster that could shake its ambitions in the South China Sea, in Southeast Asia. Ito pala ang pinakamalaking ambisyon ng China ay ang talagang ating karagatan, ang West Philippine Sea or South China Sea. Kasama na diyan ang East China Sea na naroon ang karagatan ng Japan. Ito ang kanilang pinakamalaking ambisyon. Kapag nakuha nila ito ay makontrol nila ang ruta. Ang ruta ng mga pangnegosyo ng mga barko na galing sa western part of the world papunta sa eastern part. Ang lahat ng dumadaan dyan ay magbabayad na yan ng parang tax sa China kapag nakontrol ng China ang buong WPS. At lalo na yung mga parte dyan sa isla ng malapit sa Palawan ay hindi lang yung pagkontrol sa karagatan, kundi yung pagkuha talaga ng yaman na nariyan under the sea ng West Philippine Sea. Mamaya ay tatalakayan dito ng ating kaibigang Documentary Expo channel kung anong mga makukuha dyan at magkano ba ang halaga ng mga makukuhang yaman sa ilalim ng karagatan na yan. Okay, patuloy tayo sa video. Napakaganda nito, kaya nga lang English at atin itry pag translate sa pinakamaiksi na paraan. Balik tayo sa video. And even across the Pacific. So the question we're asking is, why can't China afford to lose the Philippines? And what is the real reason they are clinging so tightly to influence over this island nation? To understand the urgency, we first need to grasp just how important the Philippines is in the giant chessboard of Asia. Because at first glance, some might think it's just a cluster of islands with beautiful beaches, tropical weather, and friendly people. But from the perspective of military strategy and economic control, the Philippines is like a golden key that can open or lock the entire South China Sea. And that sea is the beating heart of China's maritime ambitions. It's where trillions of dollars of trade pass through every single year. It's where untapped oil and gas reserves lie beneath the waves. It's where Beijing is building artificial islands and fortresses to dominate the region. Ayan, so ito pala ang dahilan kung bakit gumagawa ng artificial island na ngayon ay mga military bases na ng China. Dahil sa kanilang ambisyon na makuha talaga ang part na ito ng teritoryo ng Pilipinas dahil nandyan nga dumadaan dyan ang ruta ng mga commercial vessel ng iba't ibang bansa. Makontrol nila ang kung sino ang papasukin o hindi kapag mayroon na silang parang toll gate
parang toll gate na nariyan. Kasi gagawa yan ng in the future gagawa yan sila ng parang toll gate na mga artificial island na lahat ng barko ay titigil at kukuha ng passage ticket or gate pass, magbabayad ng tax. So ganun yung plano ng China. At hindi lang yan, yung nakalulang kayamanan under the sea ng WPS ay untap minerals, untap energy na nariyan, deuterium. At hindi lang yan, may mga oil reserve na trilyones ang halaga. Which is, kapag nasa China na yan, sila na yung mayaman na sila ngayon eh. So, sila na yung magiging pinakamayaman sa buong mundo kapag nakuha yung karagatan na yan. Kasi napakalaki niyan. Ang dami-daming may-ari niyan. Merong Vietnam, di ba? Nandyan pa yung sa parte ng Indonesia, meron sila diyan. Marami ang may-ari niyan. Kaya lang inangkin ng buo ng China. Kaya kapag nakuha ito ng China, hindi lang kalupaan ang malaki sila, kundi sila na yung merong napakalaking karagatan na hindi lang yung mga minerals ang pinag-usapan natin, mga isda. Ang mga isda, yan ang mga paboritong pagkain ng mga inchik at mga mga lamang dagat. Ang mga yan ay mag-sustain na yan ang population ng China. Ilan na ba ang population ngayon ng China? Nasa 5 billion na yata. 5 billion Chinese. Halos 1/4 of the world population yan eh. Noon 1/2 yan sila of the world population ang Chinese. Pero dahil meron na silang itong family planning, one child policy sila nitong bago lang ay isang anak lang ang pwede. Kaya bumaba ang kanilang populasyon. Ngayon ay nasa malapit lang sila sa sa 1/2 of the world population. So ngayon meron siguro silang 4 billion mahigit na populasyon sa China. Estimated ko lang. So hindi na mabubuhay ang 4 billion na yan, 5 billion in the future. Hindi na yan mabubuhay ng karagatan ng China. Yung kakainin nila na isda ay kulang na kulang. Kaya ngayon, kukunin talaga nila ang buong South Pacific, pati na yung East Pacific Ocean na malapit sa Japan, kinukuha na rin nila. Ay para sa future ng China. At hindi lang yan kinukumbinsi nila through social media ang mga Pilipino. Kinukumbinsi nila sa gamit ang kanilang mga trolls, thousands of trolls, na ang karagatan dyan sa WPS ay China para in the future ay wala nang magipaglaban na Pilipino. Yung mga batang Pilipino maniniwala na sa China na yan, sa kanila yan. Kaya hindi na sila magipaglaban in the future. Yan ang importansya kung bakit ginagawa ng China ngayon sa social media ang mga fake news. Fake news at puro fake news. Alright, patuloy tayo sa video courtesy sa atin ng Documentary Expo channel. Right in the middle of all this sits the Philippines, a nation whose location alone makes it one of the most valuable geopolitical prizes in the world. Think about it. The Philippines is right on the eastern edge of the South China Sea. It sits on vital shipping lanes. It's close to Taiwan, close to Malaysia, Vietnam, Indonesia, and directly in the path of any naval forces moving between the Pacific Ocean and mainland Asia. And for China, controlling or at least heavily influencing the Philippines means securing a massive portion of its so-called First Island Chain strategy, a defense line that stretches from Japan down through Taiwan, the Philippines, and into the South China Sea. This chain is critical for China's military because if enemy forces break through it, they can get dangerously close to the Chinese mainland. So losing the Philippines would mean a gaping hole in that chain. Teka, sandali lang. Bakit losing the Philippines? Bakit losing sa kanila bang Pilipinas? So yun ang kanilang iniisip na sa kanila ang Pilipinas. Kasi sa panahon nga ni Duterte, ay binigay ni Duterte ang mga parte ng isla diyan
malapit sa Palawan, pati na Palawan ay binigay na rin yan. Pero ang pagbigay niyan ay gentleman's agreement. Nasabi ni Digong, pwedeng mangisda dyan lahat ng mga inchik. At pwede rin ang Pilipino mangisda doon sa China Sea. Pero ang nangyari, hindi na tayo pwedeng pumunta sa South China Sea. Ang mga inchik na lang ang pwedeng mangisda sa atin. Kaya dyan pa lamang ay talo tayo sa agreement na yan ni Digong. At hindi natin alam, mas malala pa ang agreement na yan sa nalalaman natin. Kasi bakit naniniwala ang China na sa kanila ang Pilipinas? At bakit sila naniniwala na makokontrol nila tayo? At naniniwala sila na probinsya nila tayo, di ba? Dahil yun sa mga dialogo nila ni Digong. Noong presidente pa yung tao na yan. Grabe yung tao na yan. Sana bininta ni Digong sa China yung kanilang lupa lang. Buong Pilipinas na buong karagatan, buong future ng susunod na henerasyon, saan na lang ba mangisda ang mga Pilipino? Saan tayo kukuha ng mga isda? Nandyan pa naman sa WPS ang masasarap na mga isda katulad ng mga blue marlin, yellowfin, tuna, nandyan. Mga masasarap na isda ang nariyan. Tapos kukunin ng China dahil alam nila na ito ang bubuhay sa buong China in the future. Ang West Philippine Sea, ang WPS, ang bubuhay sa kanila. At hindi lang yan, ito ang magpapayaman sa kanila dahil sa mga untapped resources, mga makukuha dyan na mga gas, reserve oil, at mga minerals. Nako, grabe mga kababayan, no? Sa hindi nakakaalam kung anong yaman ang nariyan sa West Philippine Sea. Hindi kasi natin yan mamimina kasi nga ang gobyerno natin, kahit sa ang gobyerno, ay ninanakaw ang pundo ng bayan. Kaya wala tayong kakayahan na gagawa ng mga exploration dyan dahil magastos. Meron tayong malaking pera, maraming pera. Ang problema, kalahati noon ay ninanakaw ng mga nagtatrabaho. Sa totoo lang lahat dyan ay merong nagnakaw ng bilyones, merong nagnakaw ng milyones, meron ding nagnakaw ng libo-libo lang. At meron ding medyo may konsensya ay 100 lang yung ninanakaw, sentimos lang. Pero ganun pa rin, nagnanakaw pa rin. Okay, balik tayo sa video courtesy ng Documentary Expo. Vulnerability that could be exploited by rivals, especially the United States. And speaking of the United States, this is where things get even more intense, because Washington and Manila have a defense treaty, meaning that if the Philippines is attacked, the U.S. is obligated to come to its aid. In recent years, this relationship has been getting stronger, with American troops, ships, and aircraft gaining more access to Philippine bases. This is something China sees as a direct threat, because if the Philippines fully aligns with the U.S., then Chinese military ambitions in the South China Sea could be crippled overnight. American forces would have a perfect staging ground to monitor, intercept, and if needed, block Chinese naval operations, and they would be able to respond quickly to any crisis in Taiwan, making it harder for Beijing to even consider a move on the island. Okay, so yan nga, nauna ng US ang ang China sa pagkontrol ng Pilipinas. Ang Pilipinas kasi parang pinakasentro na. At kapag nakuha ng China ang Pilipinas, ay hindi na makapasok ang Amerika sa China. Ngayon dahil sa nandito na ang Amerika, meron ng US bases, ay hindi na makalusot ang China papuntang teritoryo ng Amerika dahil nandiyan nga tayo. Parang tayo parang gate, parang gateway. At hindi lang yan, fortress. Meron na tayong mga 12 ka-EDCA sites Lahat yan ay kargado yan ng mga missiles na pwedeng makarating sa China. Kaya ang ambisyon ngayon ng China unti-unting nalulusaw dahil sa Amerika. Ngayon, sino bang umayaw na nandito ang Amerika? Kung wala ang Amerika, matagal na tayong nakuha ng China. Palagi tayong ginugulat. Nakita nyo ngayon, hindi na tayo binubumbero ng China ang ating Coast Guard. Hindi na binubumbero ng tubig dahil nandiyan na yung Amerika. Nag-warning na si Trump sa kanila
Si Putin nga, kayang gulatin ni Trump. Yan pa kaya yung inchik na yan na mukhang mukhang pinausukan na pusa yung mukha yung presidente nila. Kaya huling-huli na ang China kasi ang Pilipinas nakuha na ng Amerika. Nandito na ang depensa ng Amerika at hindi na nila makukuha rin ang Taiwan dahil ang Japan ay nag-armas na rin, modernong armas. Ang Taiwan nag-armas na rin, plus na rito sa atin ang napakaraming US bases ng Amerikano. So kapag atake sila sa Taiwan, wala talaga, tapos talaga kasi nandyan pa ang Taiwan. Moderno rin ang mga armas ng Taiwan. Nandito ang Amerika at kasama ang Pilipinas dyan dahil mayroon tayong mutual treaty. Pirmado yan since 1951 ng Pilipinas at Amerika. Kung sino man ang merong giyera sa dalawa, Amerika o Pilipinas, tutulong ang isa dyan. Walang magawa kasi merong mutual treaty. Kaya kung wala ang Amerikano ay talagang bubulihin tayo kasi wala tayong big brother, di ba? Kaya dito na sitwasyon, talo na ang China kasi ang Pilipinas ay nandiyan na ang Amerika, nagbabantay na. Kaya hindi na sila makakalapit sa teritoryo natin, hindi na makakapasok. Makakalapit man pero hindi makapasok na. Hindi na rin sila makakapasok sa teritoryo ng Taiwan kasi nagbabantay na ang Japan at Taiwan at US. Kaya at bay na sila, at bay. Doon na lang sila sa kanilang karagatan. At magngawa ng ngawa na lang, parang duwag na aso, di ba? Ngawa ng ngawa lang. Hindi na marunong mangagat. Pananakot na lang ang ginagawa. Ngayon meron silang move na Vietnam na naman ang atakihin nila Pero nagkamali sila ngayon ang tapang-tapang ng Vietnam Amerika nga hindi nanalo sa gera sa Vietnam-America War noon, di ba? Kasi matatapang yung mga Vietnamese na yan. Sila yung nakaimbento ng mga tunnel na ang dami-daming patibong na tunnel. Imagine kahit Amerika natalo nila sa gera doon sa kanilang lupain. Kung China ang pupunta sa lupain ng Vietnam, ganun din ang mangyayari. Mauubos sila ng mga Vietcong, yung tinatawag na Vietcong. Ang Vietnam ay isang communist country din yan, pero inaagaw pa rin ng Amerika. Ano bang ayaw ng China? Komunista ang Vietnam pero inagaw pa rin ng communist China. Ano bang klaseng komunista yan? Yung mga big brother niya, inaagaw niya Kahit sa India, yung Bhutan, Mount Everest, yung mga parte diyan, inagaw na yan ng China Kaya galit sa kanila ang India dahil diyan wala na silang big brother kung hindi lang nila inaway ang India, hindi ninakawan ng teritoryo, superpower talaga ang China kapag nandiyan ang India. Ngayon ang India pumapanig na sa Pilipinas. Kaya wala na talaga, losing na si Xi Jinping. Kapag ginawa niya ang gera na ito, maling-mali talaga. So dapat balik na sila sa kanilang negosyo. Mag-focus na lang sa negosyo para babalik yung kanilang magandang ekonomiya. Ngayon bagsak na bagsak sila dahil sa taripa ni Donald Trump. Okay, tapusin na natin ng video courtesy sa atin ng Documentary Expo. But it's not just about military strategy, because China's interest in the Philippines also runs deep into economics, trade, and resources. The South China Sea is believed to hold more than 200 trillion cubic feet of natural gas and over 20 billion barrels of oil. Ayan, ito na yung sinabi ko kanina, mga ka-Golden Boy, kung anong meron diyan sa karagatan dito sa karagatan natin sa WPS. Grabe no, bilyones, trilyones na mga halaga na na-discover na yan pero hindi pa namina. Kaya kapag nakuha ng China yan, ay magiging superpower talaga ang China dahil ang inirihiya kung sino man yung mag-supply ng napakaraming langis ay mayaman katulad ng Iran, di ba? Kaya nagagawa ang Iran ng nuclear project nila Marami silang armas dahil diyan sa kanilang oil resources. Ganon din ang Saudi Arabia.
Kaya sila mayaman dahil sa oil, di ba? So, yan talaga, yung oil na yan, plus minerals, yan yung talagang pilit angkinin ng China kahit na hindi sa kanila. At kahit na magbuhis pa sila ng kanilang buhay na walang kakwenta-kwenta, yung mga sundalo nila, hindi nila alam ang pinaglalaban nila eh. Pinapalabas kasi ng China sa mga sundalo, sa mga maliliit na bata doon, nililecture nila, tinuturo na sa kanila itong WPS para sa future ay makipaglaban pa rin itong mga inchik na ito. Paglalaki ng mga kabataan dyan, sasabihin nila na sa kanila talaga ang Palawan, ang WPS, ang Sambales. At atake na rin din sila. Atake sila muli kapag darating ang panahon na yan. Kasi na-brainwash na yung kabataan nila na sa kanila nga itong WPS. So ito yung mali talaga ng China, yung pag-angkin ng WPS kahit sa panaginip lamang, inaangkin talaga nila. Alright, balik tayo sa video. Is believed to hold more than 200 trillion cubic feet of natural gas and over 20 billion barrels of oil, much of it in disputed areas near the Philippines' exclusive economic zone. If China can keep the Philippines under its influence, it can push for joint exploration deals that allow it to tap into these resources. But if the Philippines sides fully with the US or other rivals, Beijing could lose access to a treasure trove of energy that could fuel its economy for decades. Ayan, so treasure trove nga of energy ang Pilipinas, ang WPS. Treasure trove, parang treasure chest na mag-fuel. Ang enerhiya na makukuha dyan, hindi lang gas, hindi lang oil, meron pang minerals. Rare minerals ang nandyan eh. Ginagamit yan sa mga computer, yung rare minerals na yan. So tatlo ang makukuha, yung minerals na nandyan, gas and oil, enough, hindi lang enough, sobra-sobra na pag-supply ng energy sa China in the future. Kaya sabi ng ating nagdokumentaryo na pag nawala daw ang impluensya ng China sa Pilipinas, nawawala na eh, ay makapagawa ng joint exploration. Walang joint yan. Ang China aagawin talaga yan. Wala nang ano dyan. Sasabihin na magrerenta sila sa Pilipinas, hindi mangyari yun. Kasi ang gagawin ng China ay angkinin talaga yan. Wala nang hati dyan ng Pilipinas, sigurado yan. Sa ganyang mga klaseng ugali, walang joint exploration dyan. Mag-explore lang dyan ng China mag-isa. At saka gagawa sila ng artificial island, gagawa ng oil rigs. Mga oil rigs ha, yun yung magmimina. Mag-extract ng mga langis dyan. Kaya wala na. Losing ng China dito. Kasi nga ang India ay lumipat na sa, pumanig na sa Pilipinas. At ang Amerika ay narito na. Advance na ang move ng Amerika. Kung sa chess pa yan, nakadipinsa na lahat ng chess, mga officials. Kaya hindi na makapasok. Checkmate na ang China. Yan ang salita diyan, checkmate na. Pero hindi pa rin sila aamin na checkmate na dahil nahihiya sila. Dahil pinakalat nila sa buong mundo na sila nga yung powerful navy, powerful army in the whole world. Naku, sa panaginip siguro. Hindi nila nakita ang Japan ngayon ay number 4 na eh. Sa pinakamagandang army sa buong sanlibutan. Nandyan pa ang Amerika. Ang totoong number 1, totoong heavyweight, super heavyweight eh. Kung boxing pa ang Amerika, hindi yan matatalo kailanman ng China. Dahil ang China, ang kanilang technology ay kinukopya lamang galing sa Amerika. Kaya yung mga eroplano nila ay kamukha ng eroplano ng Amerika eh. Kasi kinukopya lang. The greatest imitator of all time ang China. Kahit mga barya natin eh. Nakikita nyo yung mga barya natin na piso, mga kababayan? Bakit kinakalawang? Hindi yan kinakalawang. Ang original na Philippine piso, hindi kinakalawang. At ang gumawa ng mga Peking piso na kinakalawang, yung dumidikit sa magnet, i-try nyo pagdikit sa magnet yung piso nyo. Kapag nagdikit yan, yan yung mga made in China na ginawa nila ng mga piki. Magagawa ka ng 1 million na coins na 1 piso, di 1 million na yan. Kasi ang
Ang piso, hindi kasi yan tinitingnan natin na piki. Ang ginagamitan natin ng mga machine, money checking machine, ay yung mga pera na 500, 1,000 pesos kasi malalaki ang halaga. Pero hindi na natin sinisilip yung 1 piso. Ang 1 piso, karamihan talaga niyan ay made in China na piki. Hindi yan binabalita pero yan ang lumalabas ngayon sa mga chismis ng mga marurunong diyan. Kaya yung dumidikit na piso sa magnet, yan yung piki. Made in China yan. At yung hindi mga dumidikit, yun yung precious metal na mga piso na gawa sa Pilipinas talaga. Alright, so ako'y magpaalam ng mga kababayan, ano ang masasabi nyo sa ating content sa araw na ito. Napakaganda ng content na ito na dapat malaman ng lahat ng Pilipino. Ako'y magpapaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para lalago ang ating channel. Hanggang sa muli, ingat ang lahat. God bless the Philippines.